Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, Diyos ko, grabe ang ginawa. Morales malupit ang sinapit. Jinggoy Escudero na booking. Senator Bato, karma. Nako, yan po ang ating alamin at bibigyan ng komento mga kababayan. Mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Binababoy ang bawat Pilipino o binaboy, ipinakita ni Jinggoy kung paano niya bulihin si Morales. Senator Bato, you failed us. Nilamon kanya ng buo. Yan ang pinakamalungkot. Nakikita ng taong bayan, nakatutok si Jinggoy. Si Jinggoy ay destined to contempt Morales. Dahil yung sinasabi niyang paulit-ulit na PDS, personal data sheet, ay irrelevant. Yun na yung issue niya yung karaan. Bilang isang chairman, hindi ka sana nagpalunok ng buhay kay Jinggoy. At yung PDS na yon, kayang manipulahin ni Lazo. Hindi mo na nga, Senator Bato, kinondena o kinros exam yung pangbubugbog ni Lazo. Hindi mapagkakatiwalaan niyang jutang gininang yan, dahil yan ay tao ni Lisang manggugurgor ng Pilipino. Nilamon ka ng buo, binuli ang buong bayan, at lahat kayo sa Senado mga walang kwentang nilalang. Bakit? Kayo mismo ay bully. Katulad ni Jinggoy na convicted sa bribery at plunderer ang pamilya, magnanakaw, nilalamon ng pera ng bayan, binababoy ang bawat Pilipino. Yung paulit-ulit na PDS dahil gustong sirain ni Jinggoy ang... So yan mga kababayan, tama po si Ma'am Maharlika. Irrelevant na po yung PDS mga kababayan, no? Kasi unang-una, mga karibin natin, na-appoint naman siya as a PDEA agent. So what is the point of PDS mga karibin natin? Di ba? Oh, in-appoint eh. Appointed na siya mga kababayan. Anong problema niya? Sa bagay mga kababayan, talagang sa una pa lang eh. Sa unang arangkada pa lang ng investigasyon, no? Na umattend si Senator Jinggoy Estrada. Gustong-gusto niyo nang i-contempt itong si si Morales. So yan, congratulations sa iyo Senator convicted Jinggoy Estrada. Ayan. Congratulations kasi nagtagumpay ka. Na ipa-contempt mo nga itong si Morales. Ngayon mga kababayan, medyo mahihirapan na po talaga dito si Morales mga ka-review, no? Lalo pat nag-iba na po yung Senate President. Ito, opinion ko lang po ito. Baka nga po hindi na matuloy yung last hearing Diba? Baka ipatigil na itong ni Escudero. Kasi si Escudero, diba? Talagang gustong-gusto niyo nang tapusin panoorin niyo yung mga last hearing mga karibin natin kung ano pinagsasabi ni Escudero. Magaling naman talaga. Magaling po talaga sa speech, no? Itong si Escudero. At halatang halata rin po natin na gustong-gusto niya nang itigil itong investigasyon dyan sa PDEA leaks na yan. So ngayon mga kababayan, ano na ang gagawin ni Morales, 'di ba? Sa kanila lang ang Senado, sa kanila pa ang Kongreso.
Wala na. Sino pang lalapitan natin dito mga karibin natin? Ha? Mga kababayan. Sino pa po ang lalapitan ng taong bayan kung ang may hawak ng Kongreso at Senado ay sila na? Yun na po kung sino yung sila, ha? Sila na po ang may hawak. Wala na. Yari na tayo nito. Ang kredibilidad ni Morales, pero hindi siya nagwagi. Dahil kayo ang sirang-sira. Imagine mo, Senator Bato, dinig na dinig sa mikropono. Kinontempt mo nga si Picoy at siya talaga ang dapat makontempt dahil sa kanyang statement na yung CCTV na gugurgurin o planong paggurgur o pag-bribe, pag-areglo kay Morales, ang may utos ay si Lisa Araneta Marcos. At kasabwat si Kumar na nag-acting pa doon na nasa ospital. Senator Bato, hindi ka bato ngayong araw na ito. So babalik na naman ba tayo sa bulak o marshmallow? Nilamon ka ng buo ng isang bully na si Jinggoy na convicted. Naririnig at nakikita kayo ng taong bayan. Hindi kayo makakatakas lahat. At ngayon, Senator Jinggoy, kinontempt niyo si Morales. Siguraduhin mo lang na hindi siya lalasunin dyan sa loob. Sa utos ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., ang issue nyo, PIDEA leaks, na si Marcos Jr. ay suminghot ng white powdery substance. Pero yung si Jinggoy na bully, na ayon, napalangga, tinarantado nyo ang taong bayan. Sayang ang pinapalamon sa inyo ng taong bayan. Lumabas ang mga sungay nyong lahat. Wala kayong kwenta, kaya dapat mawala na yung Senado na yan. Dapat wala ng gobyerno ang Pilipinas. Dahil sayang ang pera ng taong bayan sa mga katulad ninyong ubod ng sama. Matinalbugan nyo si Satanas. Lalo ka na, Jinggoy. At ikaw, Senator Bato, nagpalamon ka ng buo. Okay, nakakagigil. Ngayon, mga palangga, nakakagalit. Sana mga kababayan, yung malapit dyan sa Senado, please, suportahan natin si Agent Morales. Sana mag-vigil kayo. Ipakita nyo, bahain nyo ang support sa kanya. Nakakatakot po ngayon ang sitwasyon ni JM o ni Jonathan Morales dahil ang intensyon ni Lisa Marcos at ni Bangag talaga ay kitilan ng buhayan. Huling-huli sa CCTV. Ito nga, Senator Bato, dinurog ni Jinggoy yung tungkol sa PDS, pero hindi siya nagwag espiritu o ang pagkatao ni Morales, kayo ang nadurog. Pero Senator Bato, nung kini-question ka ni Morales na ipatawag ang sangkot na si Lisa Araneta Marcos. So, dito po sa last hearing mga karibin natin, makikita po natin na marami po ang nadisimayan, no? Dito kay Senator Bato. Kasi po, nung question na po, nung iniimbestigahan niya na po si former Executive Secretary Ochoa, inaano pa niya, no? Parang, very halata naman mga kababayan, di ba? Sorry sir, sorry po. Panay sorry si Senator Bato. Bakit ka naman magsusorry, Senator Bato? Wala ka namang ginagawang masama. Diba? Dahil nagsorry po kasi si Senator Bato kasi diba, di umano nagka-COVID nga itong si Ochoa. Kaya nagsorry siya kasi kahit ganun ang sitwasyon ng katawan ni Executive Secretary ay pumunta pa rin doon, no? Pero sa tingin niyo ba meron? Parang wala naman. Drama lang siguro yung COVID na yun. At itong si Kumar, drama lang din siguro yung no? Yung pag-stroke nito at saka yung sakit sa baga. Ganun yung sakit, Kumar. Baka matuluyan ka na niyan. Ingat na. Ingat-ingat ka, Kumar. Baka matuluyan ka kasi, di ba?
malala pala ang sakit nitong si Kumar, pero parang nasa hotel lang, ha. Na-notice po yan ni Sir Jojo Connect TV. At marami nga po ang nagalit, mga kababayan, kasi parang napaikot, naiputan itong si Senator Bato, no? Ng mga iniimbestigahan niya, maging mga ibang senador dyan, malamang kasabwat siguro. Di natin masabi, ito, opinion lang naman, mga karibin natin, ha? Eto na nga, ako talagang iniisip ko ito, mga karibin natin, kung aatin pa ba si Kumar dyan ngayong Senate President na si Escudero. May nag-comment nga sabi bakit hindi na lang si Jinggoy Estrada ang ginawa nilang Senate President. Kasi gustong-gusto naman daw di umano ni Jinggoy Estrada ang maging Senate President. At may nag-comment pa, mga kababayan, baka magkaroon na daw ng absolute na pardon or presidential pardon itong si Senator Jinggoy Estrada doon po sa pagiging convicted niya ng bribery at indirect bribery. Nako, marami ang posible, no? Mga posibilidad na mangyari, no? Kapag ikaw ay sa bagay. Kasi pag ganyan ng ganyan, mga kababayan, tayong mga Pilipino, meron talaga tayong ugaling yung tinatawag na utang na loob, di ba? Pag ito hindi na nakalusot sa Senado, itong ni Senator Bato, investigasyon, malamang sa malamang may utang na loob sila, no? Doon sa mga, like for example, kay Senator Jinggoy Estrada at Escudero, di ba? Na palaging nandun para durugin si Morales. O yan, Senator Chis Escudero. May napala na, naging naging Senate President na. Si Senator Jinggoy na lang ang mukhang bibigyan ng utang na loob. Tapos sabi mo, hindi mo na ganito ganyan. Anong kadyutahan yan? Exempted si Lisa na mastermind ng pagburgor? Ganyan baka ikaw mag-isip? Bisaya di ay ka. Asa mga itlog ni mo? Nagpalamon ka kay Jinggoy. Asa man ka? Talawan good ka, no? Talawan ka kay Lisa? Ano? Abi na ako, ang mga Bisaya, isog. Kaya maisog. Maisog, walang itlog. Ayaw may patawag si Lisang mastermind. Sino siya? Exempted siya, manggugurgur siya. 3 ang death threat ko, Senator Batot. Tandaan mo, galing kay Bangag at kay Lisa. Gusto nila akong gurgurin, gusto rin nilang gurgurin si Morales dahil nauungkat na at lumalabas na ang kanilang pagiging mamanggurgur. Talawan good ka. I'm not supposed to say that. Nasa magbayag ni mo? Nagpalunok ka kay Jinggoy? Ano ka? Takot ka kay Lisa? Sino yan? Jotang Ginny lang yan. Isang drogista. Isang bangag. Isang manginginom. Isang mangangkap. Isang kidnapper. Isang smuggler. Wala kayong kwentang mga nilalang. Buisit kayo. Yan, kalma lang Ma'am Marlica. Kalma lang. Marami po talagang tulad ni Ma'am Marlica ang dismayado po, no? Dito sa mga nangyayari sa ating bansa, no? Unang-una, kaya po ba mga karibin natin na nanonood ngayon? Ano po ang masasabi nyo doon sa mga actions ni Senator Bato? Tama po ba si Ma'am Marlica sa kanyang mga sinabi na walang yagballs itong si Senator Bato? At ano po ang masasabi nyo rin dito sa bago nating Senate President Chis Escudero? Magiging patas pa kaya ang mga investigasyon dyan sa Senado? Ngayong si Escudero na po ang Senate President natin. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan?
Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyo pong opinion patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Banat Kapanig TV, maraming salamat po.